Tinataya na 98% ng mga tao sa mundo ang magiging losers at 2% lamang ang magiging winners. Kitang-kita natin yan ngayon sa buhay natin ngayon sa mundo. Saan 2% ng mga population sa buong mundo ay siyang pinakamayaman at 98% naman ay sila yung mga ordinaryong mga tao. Tanong, paano na-achieve ng 2% ng mga tao sa mundo yung pagiging successful nila? Sa video ito, ituturo ko sa inyo yung napakahalagang bagay sa psychology na aking natutunan na kung saan kapag natutunan mo rin ito, ma-achieve mo yung tinatawag natin na tamang law of attraction. Kasi marami kasing mga tao ang naniniwala sa law of attraction o LOA. Kailangan natin sagutin sa video ito yung ilan sa mga katanungan. Tulad ng una, totoo ba yung law of attraction? Totoo ba yung LOA? Totoo ba yan? Yan. Pangalawa, may scientific basis ba? May scientific basis ba yung law of attraction o LOA? Pangatlo, kung totoo yung law of attraction o yung LOA at may scientific basis ang law of attraction, paano natin magagamit sa ating advantage yung LOA? Sasagutin natin sa video ito. Ito yung tatlong goal natin sa video ito. Pero bago natin sagutin tong video na to, itong mga tanong sa video ito, meron ako ituturo sa inyo na napakahalagang word sa psychology kung saan sa pamamagitan ng word na to, ma-achieve mo yung tinatawag natin na totoong law of attraction. Kasi sabi nila sa law of attraction, what you think, what you become. If you think positive thoughts, you will attract positive things in life. Totoo naman yun. Pero, totoo nga ba yung law of attraction? At meron ba tayong scientific basis doon? Sa pamamagitan ng isang word na ito, 3 letra lang pala, hindi pala 3 word. 3 letra lang sa psychology, mapapatunayan ko sa inyo na totoo yung law of attraction. Unang letra, this is ito, letter R, A, S, o RAS. Ano yan? Yan. Ano ba yung RAS na yan sa psychology? Tinatawag nating RAS, yung tinatawag natin na reticular, tapos ito yung R, no? A is activating system. Yan. RAS o RAS. Reticular Activating System. Alam nyo, meron akong babasahin sa inyong isang quote galing kay Napoleon Hill. Bagaman matagal na tong quote na to, sinasabi niya dun sa quote niya na, ewan ko lang kung narinig nyo na to, sabi niya, whatever the mind can conceive and believe, the body can achieve. Ano man daw yung isipin natin at paniwalaan natin sa ating pag-iisip, makukuha din at makukuha ng ating katawan yung gusto niyang marating. Whatever the mind can conceive and believe, the body can achieve. Sinulat ni Napoleon Hill yan doon sa kanyang libro na Think, Grow, and Reach noong 1937. Yan. Pero matagal na yan. Kopong-kopong pa. 1937. Ang tanong paano nalaman ni Napoleon Hill yung kahalagahan ng mind sa pag-achieve kung paano tayo magiging successful sa buhay? At related ba yung
yung tinuturo ni Napoleon Hill doon sa tinatawag natin na RAS o Reticular Activating System. Alam nyo kasi noong 1949 sa University of Pisa, si Maugul at si Morozzi, ito ay mga scientifico, natuklasan nila yung tinatawag natin na RAS. Ayan. Yung RAS kasi, yung utak natin, ayan, sa pagitan ng ating utak at saka ng spinal cord, meron doon na kasing laki ng lapis na networks ng mga neural networks, ayan, of fiber doon sa ating brain stem. Connected yung ating brain at saka yung spinal column. At tinawag nila yun na RAS. Ayan. Yung RAS kasi, ayon sa kanilang ginawang pag-aaral noong 1949, napakahalaga ng ginagawa ng RAS sa buhay natin. Ayan. Kasi ganito yan. Tuturo ko sa inyo. Yung kasing ating mind, bagaman bawat tao isa lang naman yung mind natin, di ba? Isa lang yan. Yung mind kasi natin, ito, no? So, spell natin, mind. Yung mind natin ay pwedeng hatiin sa dalawa, bagaman isa lang talaga sila. Meron lamang silang iba-ibang ginagampanan. Una, yung tinatawag natin na conscious mind. Tatawagin ko siyang conscious mind. Conscious mind. Okay? At yung tinatawag natin na, yung pangalawa, subconscious mind. Subconscious mind. Ayan. Isa-isahin natin yung function ng dalawang ito. Yung conscious mind at saka subconscious mind. Inom mo tayo ng kape. Ayan. Ano ba yung conscious mind? Yung conscious mind kasi, ito yung tinatawag natin na logical mind. Okay? So, logic dito. Siya yung nag-iisip kung paano ka pupunta sa isang lugar. Ano yung mga daan na dapat mong daanan. Tapos, dito rin siya nagaganap yung mga solving problems. Kapag may problema ka sa buhay o sa iyong harap, dito papasok yung sa conscious mind. Ito yung tinatawag natin na decision making. Ayan, pagpaplano, wini-weigh niya yung advantage and advantage niya. Ayan, no? Ito yon, yung conscious mind. Alam natin yung conscious mind na yan. Actually, 98% ng mga tao sa mundo, dito lang sila nagre-rely sa conscious mind. Kaya ako nasabi na 98% ng mga tao sa mundo will fail. Yan. Bakit? Kasi may mga limitations yung conscious mind. Ang isa sa mga limitations ng conscious mind, unang-una, mabagal ito. Slow. Slow. Tapos itong conscious mind natin, forgetful. Makakalimutin. Ayan. So, easy to forget. Ayan. Easy to forget. Mahalaga yung conscious mind kasi dito tayo umaasa para, yun nga, sa mga decision making natin, sa pag-aaral natin, kung paano tayo mag-compute. Ayan. Napakahalaga niyan. Yung mga hayop actually, hindi na-develop yung kanilang conscious mind. So, alam na natin yung conscious mind. Punta ngayon tayo dito sa pangalawa, yung tinatawag natin na subconscious mind. Ito. Tinawag nilang subconscious mind, ito, yung mga scientifico. Sub kasi means below. Pero actually, it is not actually below conscious mind. Sinasabi ng iba na yung subconscious mind daw, napaka-misteryoso kasi malalim daw. Hindi doon nila maunawaan. Yan. Pero actually, 2% ng mga tao sa mundo, gamit nila, okay? Gamit nila yung tinatawag natin na subconscious mind. Ayan. Una, ano ba yung subconscious mind? Yung subconscious mind, ito yung parang operating system natin sa ating
mind, sa ating utak. Ito yung working mind 24 hours a day. Kahit tulog ka o gising ka, nandyan yung subconscious mind natin. Yung subconscious mind natin, siya yung responsible dun sa mga voluntary actions na ginagawa ng ating katawan. Tulad ng mga paghinga, pagtibok ng puso, pagdadigest ng mga pagkain, at marami pang iba. Pero, hindi lamang yan ang ginagawa ng subconscious mind. Marami pa siyang ginagawa. At actually, ang advantage nitong subconscious mind natin, unlimited, virtually unlimited yung memory nito. Hindi katulad ng conscious mind natin na makakalimutin. Ayan, makakalimutin yung ating conscious mind. Yung subconscious mind natin, yan yung nag-handle ng mga repetitive tasks tulad ng mga actions natin, habits. Ayan. Tapos halimbawa, nag-aaral kayong mag-drive o kaya mag-bike. Ayan. Una, conscious pa kayo sa ginagawa ninyo kasi una, doon muna dadaan yung mga data ng mind natin. Tapos i-store nyo yun sa subconscious mind. Kaya kapag natuto na kayong mag-drive o mag-bike at familiar na sa inyo yung daan, hindi nyo namamalayan, voluntary na yung pagkilos nyo habang kayo ay nagdadrive. Ayan. So, napakahalaga nito, itong subconscious mind at si conscious mind. Kumbaga, si conscious mind parang siya yung lalaki doon sa bahay. Tapos si subconscious mind, siya naman yung babae doon sa bahay. Kasi alam niya yung nangyayari sa lahat, no? Ayan siya. Ngayon, yung mga tao kasi, bagaman, okay, sabihin natin na marami silang alam sa conscious mind, pero hindi nila nagagamit yung subconscious mind nila maayos, Ayan. Actually, hindi nila natatap yung true potential ng conscious mind natin. May ibang naman mga tao na talagang kayang-kaya nilang gamitin yung subconscious mind nila. Pero, alam nyo kasi, sabi ko nga sa inyo, meron tayong tinatawag na RAS. RAS. Ano ulit yung RAS? Reticular Activating System. Ano ba yun? Nasaan ba yun? Yung sinasabi ko sa inyong kasing laki ng lapis doon sa brainstem natin. Yun ay nasa pagitan ng ating conscious mind. Okay, tingnan nyo ha. Take note nyo to ha. Nasa pagitan yun ng conscious mind at ng subconscious mind. So, sulatan natin dito. Ito si conscious, ito si subconscious, at sa pagitan nilang dalawa, nandyan yung tinatawag natin na RAS. Okay? Ayan. So, kapag na-master mo yung alam ko, master nyo na yung conscious mind nyo. Pag na-master natin yung subconscious mind, ayan. Kaya lang, hindi nila ma-master. Bakit? Kasi nakalimutan nilang pag-aralan yung tinatawag natin na RAS o Reticular Activating System. Ayan. So, yung RAS kasi, may mahalagang function na ginagawa yan sa ating katawan. Ayan. Kapag wala kang RAS, yung RAS mo nasira. Ayan. Hindi niya mare-regulate yung tinatawag natin na mga yung mga tinatawag natin yung arousal, ayan. Tapos yung iba nawawalan sila ng malay, ayan, kapag may damage yung RAS nila. So i-explain ko sa inyo sa susunod na ito sa whiteboard session natin ngayon kung ano ba yung ginagawa ng RAS at bakit mahalaga yung RAS sa atin at anong kaugnayan ng RAS doon sa tinatawag natin na law of attraction. At kapag nagawa pa natin yung RAS, kapag na-master ba natin yung RAS, magiging expert na tayo doon sa law of attraction. Makukuha na ba natin yung totoong law of attraction? Ayan, tingnan natin. Kasi ganito yan. Alam nyo, sa katawan natin, marami tayong nakikita. Ano ba yung mga senses natin? Mata, nakikita, naririnig, nalalasahan, yan, nararamdaman. Yan ay pumapasok doon sa unang-una. Yung mga senses natin yan, pumapasok yan doon sa ating mind. Diba? Sa ating conscious mind. Tapos, diretso yan sa subconscious. Ngayon, yung ating smell, yung pang-amoy natin, diretso yan doon sa subconscious. Kasi ano yan
Nandiyan yung emotions, dun sa, lalo na pagka nakakaamoy kayo, ng pabango. Ayan, o isang lugar. Ayan siya. Ngayon, alamin natin, sa isang araw, in one day, gaano ba karaming information yung nare-receive ng ating utak? Sa isang araw, nakaka-receive tayo ng 400 million, okay, na bits ng information kada segundo. Okay? So, lumalabas, ang bit rate na pumapasok sa atin ay 400 megabits per second. Okay? 400 megabits per second. Mega. Alam niyo ba yung mega sa engineering? Ayan na, times 10 to negative 6. Positive 6, sorry. Mega Mega. Sorry, micro pala yung isa. Mega. Sabihin niya million. Million, no? Million. Sobrang dami. Pero alam nyo ba na 2,000 lang, 2K bits per second lang ang kayang i-accommodate ng ating utak. Ayan. So, merong malaking problema. Sa dami ng information na nakikita natin, nararamdaman natin, nadidinig natin, hindi kaya yon ng ating mind o ng utak na i-process lahat. Ayan. So, in evolutionary terms, yung utak natin ay nagkaroon ng kakayahan para mag-filter ng information. Ayan. So, yung 400 na yon, ito, megabits per second, fi-filterin natin yon. At kukunin natin doon yung mga gusto lamang o kailangan lamang ng ating utak o katawan. Halimbawa, bigyan ko kayo halimbawa. Alam nyo, yung mga tao kasi nung araw, siyempre, nung araw hindi naman tayo nasa corporate world. Nung araw, tayo ay nabubuhay sa mga kuweba. Nabubuhay din tayo sa gubat. Ayan, nabubuhay tayo sa disyerto. Siyempre, doon sa mga lugar na yon, maraming panganib. So, bigyan ko kayo halimbawa, yung mga tao nung araw, kapag nakakita sila ng leon, ayan, hahabulin na sila ng leon. Yung leon nila nandun na sa likod nila. So, nagpa-process yung information sa paligid nila papunta doon sa kanilang utak. Ayan. Doon ba sa pagkakataon na yon, aalamin pa ng tao kung anong kulay ng damo, gaano kahaba yung tatakbuhin niya, malayo ba yon, anong kulay ng leon, malaki ba, anong petsa na ngayon, anong oras na ngayon, anong amoy sa paligid, aalamin pa ba niya yon? Siyempre hindi na. Doon sa pagkakataong yon, automatically, anong gagawin ng tao na inahabol ng leon? Tatakbo siya. Yun lang. Isa lang yung na-process na information. May danger doon sa likod at kailangan ko nang tumakbo. Yun yung nagawa ng RAS. Napakahalaga ng RAS. Kasi kung wala yung RAS, hindi makakasurvive yung mga tao ng araw. Hindi wala tayo ngayon. Diba? Kaya napakahalaga nung tinatawag natin na RAS. Ayan. So, ngayon, itong RAS na to, katulad yan ng GPS. Alam niyo naman yung GPS, di ba? Yung GPS kasi, yung mga cellphone natin ngayon, yan automatically kapag gusto mong pumunta sa isang lugar, i-input mo lang, itatype mo lang yung lugar na gusto mong puntahan. Tapos, tuturo niya na sa'yo kung paano mo puntahan. Hindi mo na kailangan alamin pa kung saan ba tong lugar na to, ilang beses ka ba kakaliwa, gaano kabilis ba dapat mong takbo. Ayan siya. So, ganun din yung RAS. Okay? So, halimbawa, nasa airport kayo, ang bigay sa inyo instruction, pakinggan mo yung pangalan mo. Okay? Yun ang instruction sa'yo, no? Ngayon, sa dami-dami ng mga tao doon, sa dami-dami ng mga pangyari o mga ganap doon sa airport, sa dami ng mga music na narinig mo, ingay doon, kaluskos at kung ano-ano pa, biglang tumunog yung PA system at sinabi yung pangalan mo. Walang ano-ano,
na-realize mo tinawag yung pangalan mo. Paano nangyari yun? Sa dami ng information na nandun. Doon ngayon, pumasok yung tinatawag natin na RAS. Okay? Ngayon, alamin natin ngayon, ano pang ibang function ng RAS? Tumbukin natin ngayon yung tinatawag natin na law of attraction. Pero bago yan, alamin muna natin, kapag ba meron tayong information na natanggap, saan ba yung pupunta? So sa RAS, pipilterin niya yon. Tapos yung mga filter na yon, pag na-filter na yon, papasok yung information papunta doon sa ating mind. Ayan, no? Sa conscious at tapos sa subconscious mind natin. Ngayon, doon ngayon papasok yung tinatawag natin na belief. Spell natin, no? Belief. Ayan. Belief. Ayan. B-E-L-I-E-F. Napakahalaga na itong word na to. At itong belief na to, yan yung mga pinagsama-samang information na na-filter out na ng RAS at napunta na doon sa subconscious mind mo. Kumbaga, ito na yung nasa background ng iyong pag-iisip. Okay? Yung mga pinaniniwalaan mo o yung belief. Bakit ba napakahalaga ng belief? Kasi ganito yon. Kapag ka yung belief natin ay napunta na doon sa subconscious mind, at halimbawa, ang belief mo sa iyong sarili ay negative. Yan. Ang ginagawa ng RAS, finifilter niya lahat ng mga bagay na naaayon, okay? Yun lang ang papapasukin niya, no? Sa utak mo. Lahat ng hindi naaayon dun sa belief mo. So, yung papapasukin niya lang, yung naaayon dun sa belief system mo. So, halimbawa, naniniwala ka na lahat ng buhay sa mundo ay mahirap. Ayan. Ayun ang paniniwala mo. So, yung RAS, i-filter niya lahat ng unnecessary information at ipapasok niya yung belief mo. Yun lang ang kanyang i-enforce. So, ngayon, naniniwala ka ngayon na mahirap ang buhay. Kaya, ang nararamdaman mo sa iyong experience, mahirap ang buhay. So, yung RAS, ang responsable sa iyong reality. Ayan. Yung reality mo, yung belief mo, galing yan, yung reality mo galing yan sa belief mo. Yung belief mo galing yan doon sa thoughts. Okay? At yung thoughts, galing yan doon sa mga ipinasok mo sa iyong utak. At pumasok yan na filter ng RAS. Kaya kung yung filter mo ay hindi maayos, hindi magiging maayos yung beliefs o yung thoughts, yung beliefs at yung reality mo. So, halimbawa, iniisip mo o pinaniniwalaan mo na money is evil. Okay? So, maraming taong ganyan. Naniniwala sila na yung pera daw ay masama. Ayan. So, pinifilter ng utak mo yon at pinaprocess niya yon hanggang saan paniniwalaan niya yung bagay na yon. Money is evil. So, lahat ng makita mo na may pera, mga tao may pera o transaction sa pera, naniniwala ka na yun ay they are doing evil things. Okay? So, halimbawa, isa pang halimbawa, nanonood ka ng balita, pero ang pinaniniwalaan mo sa iyong sarili is the world is dangerous. The world is evil. People in the world are evil. Yan. So, lahat ng nakikita mo sa balita, maganda man o mabuti, pipilterin niya yon at ipapakita lang niya sa iyo, sa paniniwala mo, i-reinforce niya yon that the world is evil. So, makikita mo na ang mundo talaga ay unfair. Ganyan siya. So, napakahalaga ng RAS kasi yung RAS ang magbibigay sa iyo ng reality. So, sabihin, ang mga tao sa mundo, iba-iba yung reality nila. Sabi ko nga sa inyo kanina, 98% ng mga tao sa mundo, halos iisa yung reality nila at patungo sila sa pagiging losers. 2% ng mga tao sa mundo ang magiging winner sa buhay na to. Okay? Yun yun. Ngayon, bagong bagay ba yung RAS? At kasi baka sabihin nila, bago lang to. Ito lang tong 20th century lang natuklasan yung RAS na yan. Actually, hindi. Kilala niyo naman si William James. Yan yung father of American psychology. Sabi niya,
the greatest revolution in our generation is the discovery that human beings, by changing the inner attitudes of their minds, can change the outer aspects of their lives. Ayan. Tapos ito pa. So, nagbabasa naman kayo ng Biblia, di ba? O ng Bible. Sabi doon sa Proverbs 23:7, as a man think in his heart, so is he. Kung ano yung iniisip mo sa iyong puso, ikaw yun. Magiging ganun ka. Ayan. Ngayon, punta tayo ngayon dun sa tinatawag natin na law of attraction. Ayan. So, dun sa law of attraction, balikan natin yon at gamitin natin ngayon yung natutunan natin na RAS para ma-alter natin yung ating reality. Gamitin natin ngayon yung law of attraction ng tama. Ayan. Sabi nila, dun sa law of attraction, ayan, sorry, nahulog yung ano natin. Ayan. Ayan. Dun sa law of attraction, sabi nila, ayan, positive thoughts, okay, attract positive outcomes or results. Okay? Positive outcomes or results. Ayan. Positive emotions, okay, attract positive results. Okay? Negative thoughts attract negative outcomes. Okay, ganun din yan, no? So, negative emotions attract negative results. Okay, results pala to. Okay. Ngayon, alamin natin ngayon yung law of attraction. Kasi iba, ginagamit nila yung law of attraction. Okay, ginagamit nila yon, pero hindi nila na-consider yung tinatawag natin na RAS. Ayan. So, unang-una, kailangan ma-alter natin yung RAS. Paano? Sa pamamagitan ng tinatawag natin na repetition. Okay? Yung RAS kasi, yan ay branch, mga neural networks yan. Mga fibers, yan, sa utak natin. At alam natin yung utak natin ay flexible. Through repetition, ayan, maa-alter natin yung tinatawag natin na RAS. At kapag na-alter natin yung RAS natin, ma-alter natin yung tinatawag natin na reality. Ayan. Reality. So kung gusto mong baguhin yung reality mo, bawa, successful ka sa buhay, mayaman ka ba ngayon, masaya ka ba, ayan, malungkot ka ba ngayon, marami ka bang problema, ayan, yan yung reality mo. Kulang ka ba sa pera, ayan, kailangan mong baguhin yung reality mo. Ngayon, paano mo siya mababago? Kailangan mong baguhin yung RAS. At paano mo mababago yung RAS? Kailangan mong gamitin yung tinatawag natin na repetition. Ayan, ito siya, no? Ayan. So, kailangan, okay, ang ipapasok natin sa ating mind, yung gusto natin. Talaga, no? Yung talagang goal natin. Okay? Kailangan clear. Sabihin ko sa inyo, kailangan clear, concise. Samahan mo pa ng positive emotions. Kailangan kasi may emotions. Kasi pag walang emotions, ayan, mahirap pumasok sa subconscious mind. Ayan. Para hindi mo makalimutan yung isang bagay o para pumasok yun sa iyong belief system, kailangan magkaroon ka ng emotions do sa isang particular na thoughts. Okay? Pero kailangan crystal clear yun. Okay? Yung thoughts. Okay? Kailangan kung may goal ka, kailangan mong ulit-ulitin, crystal clear, samahan mo pa ng emotions, yung gusto mong mangyari sa buhay. Okay, bigyan ko kayo example. Ayan. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng red car. Okay? So, red car. Pulang kotse. Gusto mo ng pulang kotse. Ayan. Yung iba, okay, gusto nilang pulang kotse, so ano gagawin nila? Pupunta sila doon sa nagbebenta ng kotse. Okay? Gusto nilang gawin yun. Gusto nilang ng kotse, no? Ngayon, nauna yung actions. Kaso, pagdating nila doon, naguguluhan sila.
Gusto ko ba talagang kunin yung kotse na to? Maganda ba to? Ganun ba no? Pero kailangan kasi mauna yan doon sa tinatawag natin na thoughts. Isipin mo munang mabuti. Yan. Tapos ulit-ulitin mong isipin with crystal clear repetition at papasok yun sa tinatawag natin na RAS at papasok yun sa ating subconscious mind. Subconscious mind. Ayan. So, bawa yung kotse nga na gusto mo, yung pulang kotse. Ayan. Isip-isipin mo yun. Ulit-ulitin mo. I-manifest mo yun. Tapos, i-meditate mo talaga yun. Yung pulang kotse. Imagine mo yung kotse. Yung itsura niya, yung loob ng kotse mo, yung texture ng manibela, yung amoy ng kotse sa loob, yung feeling kapag nagda-drive ka. Ayan. Gamitin mo ng law of attraction. Yan na. Okay? So, sama mo pa ng emotions, di ba? Yung feeling, kailangan masaya ka. Ano bang feeling na may kotse, na red car, o pulang kotse? Itanim mo yun sa subconscious mind. Anong mapapansin mo pagkatapos? Sige nga. Pagkatapos mong magawa yun ng ilang beses, mapapansin mo na lahat ng napapansin mong kotse sa daan, lahat ng napapansin mong kotse sa parking lot, lahat ng makikita mong kotse sa television o sa mga pamphlets, lahat ng kotseng mapag-uusapan, lahat ng kotseng makikita mo sa computer, sa YouTube, anong makikita mong kulay? Red. Okay? Hindi ko sinasabing hindi mo nakita yung iba. Pero ito yung madalas na nakikita mo at nare-realize mo. Bakit parang puro pula yung nakikita ko? Ano ba to? Senyales na ba to na kailangan kong bumili ng pulang kotse kasi gusto ko? Actually, ang gumagana sa iyo doon, yung tinatawag natin na RAS. Yan. Reticular Activating System. Dahil doon sa RAS, na-filter out niya yung ibang kotse, yung ibang kulay ng kotse. At ang pinapakita niya lang sa iyo, yung pulang kotse. Okay? So, ito simpleng bagay. Ngayon, gamitin natin itong RAS na to sa isang komplikadong bagay. Halimbawa, trabaho. Yan. Gusto mo ng magandang trabaho, high-paying job. Yan. Tapos, abroad pa, sa ibang bansa. So, anong gagawin mo? Kailangan mong ulit-ulitin yung thoughts mo. Crystal clear with emotions. Tapos, kailangan vivid na vivid yung pagkaka-imagine mo doon sa gusto mong trabaho. Ayan. At yun, papasok yun doon sa RAS at papasok yun sa subconscious mind. So, anong makikita mo sa reality mo? Makikita mo sa reality mo yung magandang trabaho. Yung reality mo, nagbago. Okay? Nagbago. Ayan. Bakit? Kasi dahil binago mo yung RAS. Ang nakikita mo ngayon, puro magagandang mga opportunities. Lahat ng mga hindi magandang opportunities, lahat ng magagandang opportunities, iba-ibang opportunities dyan, yun ang nakikita mo, nafe-filter out mo, lahat ng mga hindi mo gustong opportunities na pwedeng dumating sa'yo. Ang nakikita mo lang, yung magandang opportunities na yun, yung magandang trabaho sa abroad na malaking sahod. Bakit yun ang yun lang? At tumataas yung tsansa mo na makuha yung gusto mong trabaho. Bakit? Dahil doon sa RAS. Reticular Activating System. Dahil binago mo yung RAS mo, nabago mo yung reality mo. Okay? Ayan siya. Paano baguhin yung RAS? Repetition ng thoughts. Paano mo babaguhin yung repetition ng thoughts? Ayan. Kailangan mong umpisahan. Hindi sa labas, kundi sa iyong loob. Dito. Umpisahan mo dito. Okay? So, nawa sa video ito, mga kababayan ko at mga kaibigan, natutunan nyo yung Reticular Activating System o RAS. Nawa ay nakatulong ito upang ma-achieve nyo o malaman nyo kung paano ma-achieve yung mga gusto nyo sa buhay. Gamit yung RAS. At kung totoo ba yung law of attraction, nasagot natin yun. Merong scientific basis yung law of attraction, hindi lang ngayon,
sa scientific community, kundi noong araw pa, ginagamit yan ng mga matatalinong tao, yung law of attraction, pero sa pamamagitan ng pagbabago ng ras. Yan yung totoong law of attraction. At kapag nagamit mo to, isa ka na sa mapapabilang sa ilang porsyento? 2% ng mga tao sa mundo na kaya nilang baguhin yung kanilang reality. At yung gusto nilang reality, ang kanilang makukuhan, ang mangyayari sa kanila, yun ang kanilang makukuha. Nawa sa video ito, nakatulong yun. At panoorin mo ang susunod kong video. Marami pa ako ituturo sa inyo.